Para kay Claire Torres, ang pagpapakasal sa estrangherong si Theodore Belmonte ay hindi dahil sa pag-ibig. Ito ay isang desperate move para takasan ng impyernong buhay sa kamay ng kanyang gahaman na tita Linda. Akala niya isang simpleng empleyado lang si Theodore na tulad niyang naghahanap ng katahimikan. Ngunit sa likod ng simpleng t-shirt at pagtira sa isang hamak na apartment, nagtatagong isang katotohanang yayanig sa kanyang mundo. Ang lalaking pinagluluto niya gabi-gabi ay ang nag-iisang tagapagmana ng Belmonte Group of Companies, ang pinakamayamang bilyonaryo sa bansa. Si Theodore ay nagtatago din. Tumatakas sa isang arranged marriage. Sa ambisyosang si Cassandra, ang babaeng handang pumatay, makuha lang ang korona ng mga Belmonte. Ginamit ni Theodore si Claire bilang taming, isang disposable na asawa para madismay ang kanyang mga magulang. Ngunit may twist na hindi inaasahan si Theodore. Habang unti-unting nahuhulog ang loob ni Theodore sa pagiging palaban at busilak na puso ni Claire, matutuklasan ni Claire ang katotohanan. Hindi sa pamamagitan ng pag-amin ni Theodore, kundi sa isang marahas na pagtatangka sa kanyang buhay na utos ng pamilya Belmonte. Sa oras na malaman ni Claire na ang buong pagsasama nila ay nakabase sa isang malamig na kalkulasyon. Hindi siya iiyak sa isang sulok. Haharapin niya mapangaping pamilya Belmonte at ang obsession si Cassandra ng may taas noo. Akala niyo ba isa lang akong hamak na babaeng pwedeng tapakan? Pinakasalan kong lalaking akala ko'y mahirap, kaya wag niyo akong subukan. Dahil kahit na bilyonary pang asawa ko, hindi ako magdadalawang isip na sunugin ang palasyo niyo kung ang kapalit nito ay ang aking dignidad. May pag-asa pa ba ang pag-ibig kung ang bawat halik at yakap ay nagsimula sa isang malaking pagpapanggap? O masisira ang lahat kapag ang palaban na misis ay nagdesisyong wakasan ang larong sinimulan ng kanyang bilyonaryong asawa? Prolog. Ang hangin sa loob ng maliit at lumang opisina ng Wes ay amoy alikabok at lumang papel, malayo sa marangyang amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak na kinagisnan ni Theodore Belmonte. Sa harap niya, nakatayong isang babaeng nakasuot lamang ng simpleng puting bestida na halatang ilang beses na nalabhan. Si Claire Torres. Sa ngalan ng batas, dinedeklara ko kayo na mag-asawa. Saad ng Wes. Malamig ang kamay ni Claire nang abutin nito ni Theodore para isuot ang isang mumurahing singsing na nabili niya sa isang kanto. Sa sandaling yon, isang mabilis na sulyap ang pinadala ni Theodore sa labas ng bintana. Nakita niyang isang itim na SUV na dumaan ang mga tauhan ng kanyang ama. Naghahanap, nagmamanman. Kailangan niyo muna akong mahanap bago niyo ako maikasal sa babaeng hayok sa kapangyarihan. Madilim na sabi ni Theodore sa kanyang isip. Para sa kanya, ang kasal na ito isang barikada, isang proteksyon laban sa mundong pilit siyang kinukulong sa gintong hawla. Si Claire ang kanyang safety net, ang babaeng gagamitin niyang panangga kapag nahanap na siya ng pamilya Belmonte. Ngunit para kay Claire, ang kasal na ito ay ang kanyang huling hininga bago siya tuluyang malunod. Sa isip niya, mas mabuting makisama sa isang estrangherong encoder kaysa manatili sa piling ng kanyang tita Linda na handa siyang ibenta sa pinakamataas na bidder para lamang mabayaran ang mga utang sa sugal. Theodore, tawag ni Claire sa mahinang boses habang naglalakad sila palabas ng munisipyo. Sigurado ka ba dito? Mahirap lang ako. Wala akong maibibigay sa'yo kundi ang pagiging asawa sa papel. Tumigil si Theodore at tinignan ng babae ngayon ay opisyal na niyang pag-aari. Nakita niyang pasa sa braso nito. Isang marka ng kalupitan ng tiyahin nito. Kumunot ang kanyang noo. May kung anong galit ang sumiklab sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Hindi ko kailangan ng pera mo, Claire, sagot ni Theodore. Ang boses ay seryoso at puno ng otoridad, hindi pangkaraniwan sa isang ordinaryong lalaki. Ang kailangan ko ay isang asawang mananatili sa tabi ko. Kahit na anong mangyari, kaya mo ba yon? Hindi sumagot si Claire, sa halip ay tumango siya na may determinasyon. Isang determinasyong hindi inasahan ni Theodore. Pagkalipas ng 3 oras, sa isang marangyang mansyon sa Forbes Park, isang kristal na baso ng scotch ang ibinato sa pader. Nahanap niyo na ba siya? Sigaw ni Don Eduardo Belmonte. Sir, may balita po kami natanggap, panghihilig na sagot ng bodyguard. Nagpakasal po siyang Master Theodore sa isang
Ordinaryong babae, isang Claire Torres. Walang pera, walang koneksyon. Sa tabi ng Don nanlisik ang mga mata ni Cassandra, ang babaeng dapat ay papakasalan ni Theodore. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa magdugo ito. Isang basura lang ang pinalit niya sa akin, bulong ni Cassandra na puno ng puot. Hahanapin ko sila. Sisiguraduhin ko na pagsisisihan ng babae niya na humihinga pa siya sa mundong ito. Sisirain ko sila. Sisirain kong bawat piraso ng pagsasama nila. Hindi alam ni Claire sa pagtakas niya sa isang impyerno ay pumasok siya sa isang mas malaking gyera. Isang gyera kung saan ang kanyang asawa ay ang hari at siyang magiging reyna. Target ng lahat. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng mga Belmonte ni Cassandra. Si Claire Torres ay hindi marunong sumuko. At kapag nalaman ni Claire ang buong katotohanan ng kanyang simpleng asawa, isang bilyonaryong ginamit lang siya. Hindi siya luluha. Dahil sa sandaling yon, magsisimulang tunay na laro. Ang palaban na misis ay hindi magpapatalo sa isang bilyonaryong sinungaling. Ang amoy ng pritong tuyo at bagong saing na kanin ang sumalubong kay Theodore. Pagpasok niya sa maliit na apartment, ninupahan nila ni Claire. Kumunot ang kanyang noo. Sa loob ng 3 dekada ng kanyang buhay bilang tagapagmana ng Belmonte Group, ang tanging amoy na nakasanayan niya sa pagkainan ay ang halimuyak ng truffle oil at medium rare steak. Nandyan ka na pala, bungad ni Claire habang nagpupunas ng pawis gamit ang bimpo sa kanyang balikat. Pasensya na, Theodore, ito lang ang nakayanan ng budget ko ngayon. Hindi pa kasi nagpapadala ng komisyon ang pinapasukan kong online shop. Tumingin si Theodore sa sahig na semento at sa maliit na mesa. Sa kabila ng init, maayos ang lahat. Malinis at si Claire sa kabila ng pagod ay mingiting tila hindi nababayaran ng kahit na anong bilyon. Ayos lang. Tipid na sagot ni Theodore. Umupo siya sa monoblock na upuan na tila ba natatakot siyang mabalito sa bigat ng kanyang katawan. Claire, tungkol sa kasal natin. Alam mo bang wala ko may bibigay na marangyang buhay, hindi ba? Tumigil si Claire sa paghahanda ng plato. Tinignan niya si Theodore ng diretso. Theodore, hindi ako nagpakasal sa'yo para sa pera. Nagpakasal ako dahil ikaw lang ang lalaking tumingin sa akin bilang tao, hindi bilang bayad sa utang. Basta't magsikap tayo, kahit natuyo lang ang ulam, lalaban ako sa tabi mo. Kumunot ang dibdib ni Theodore. Isang malaking kasinungalingan ang buong pagkatao niya sa harap ng babaeng ito. Gusto niyang sabihin na kaya niyang bilhin ang buong building na to, pero kailangan niyang manatiling tago. Ngunit habang nagsasalo-salo sila, isang marahas na katok ang bumasag sa katahimikan. Claire, lumabas ka diyang bata ka! Alam kong nandyan ka! Sigaw ng boses ni Tita Linda mula sa labas. Kaagad na tumayo si Claire, ang kanyang mga matay nag-aapoy sa galit. Huwag kang lalabas, Theodore. Ako ang haharap sa kanya. Pero Claire, hindi na siya narinig ni Claire dahil binuksan na nitong pinto. Pagkakita kay Tita Linda na may kasamang 2 lalaki mukhang goons, hindi umatras si Claire. Ano na naman to, tita? Kasal na ako. Wala na kayong habol sa akin. Sigaw ni Claire. Kasal? Sa lalaking yan? Na mukhang walang kinabukasan. Dinuro ni Linda ang loob ng bahay. Nag-back out si Don Roberto. Galit na galit siya. Ngayon babayaran mong lahat ng nagastos ko sa pagpapalaki sa'yo. Isang lalaki nagtangkang humawak sa braso ni Claire. Pero bago pa ito makalapit, isang kamay ang humarang. Si Theodore, ang kanyang aura, ay biglang nagbago. Ang kaninang simpleng encoder ay tila naging isang leon na handang pumatay. Wag mo nga hawakan ang asawa ko, malamig na utos si Theodore. Ang boses niya may otoridad na ikinagulat ni Claire at ikinatigil ng mga goons. At sino ka namang hampas lupa ka? Ha? Hamon ni Linda. Sa madilim na kanto ng kalsada, hindi nila napansin ang isang itim na Audi na nakatigil. Sa loob nito, nanunood si Cassandra habang hawak ang isang iPad na nagpapakita ng live feed mula sa isang surveillance camera na palihim nilang itinanim. So, diyan ka pala nagtatago, Theodore. Bulong ni Cassandra habang hinihimas ang kanyang laso na pulang labi. At sinong basurang kasama mo? Siya bang dahilan kung bakit mo ko tinalikuran? Lumingon si Cassandra sa kanyang tauhan. Huwag niyo munang galawin si Theodore, pero ang babaeng yan, Claire Torres, gusto ko siyang makitang gumagapang sa putikan bago ko siya tuluyang burahin sa mundong ito. Sa loob ng apartment, naitaboy ni Theodore ang mga goons gamit lamang ang kanyang matatalim na tingin at banta ng pulis.
Ngunit alam ni Claire na hindi doon natatapos ang lahat. Theodore, bakit parang ibang tao ka kanina? Tanong ni Claire habang tinitignan ng asawa. Napalunok si Theodore. Nagulat lang ako, Claire. Ayaw ko lang na may nananakit sa'yo. Yumakap si Claire sa kanya. Salamat, pero tandaan mo, Theodore, hindi ako kailangan protektahan ng parang bata. Kung kinakailangan na makipagyera tayo sa pamilya mo o sa pamilya ko, lalaban ako. Hindi nila tayo matitibag. Hindi nakapagsalita si Theodore. Paano niya sasabihin na ang totoong kalaban ay hindi ang tita Linda nito, kundi ang sarili niyang pamilya na mas makapangyarihan pa sa batas. Isang linggo nang nakalipas mula nang guluhin sila ng tita Linda at unti-unti nang nasasanay si Claire sa presensya ni Theodore. Kahit tila may pader pa rin sa pagitan nila, nararamdaman ni Claire ang proteksyon ng asawa. Ngunit isang umaga, nagbagong lahat ng isang misteryosong package ang dumating sa kanilang pintuan. Para kanino yan? Tanong ni Theodore habang nag-aayos ng korbata. Isang mumurahing korbata na binili ni Claire sa palengke para sa interview. Kunwari ni Theodore. Hindi ko alam, nakapangalan sa akin pero walang sender. Sagot ni Claire habang binubuksan ng kahon. Pagbukas nito, bumulaga sa kanilang isang mamahaling Hermes na bag at isang pares ng brilyanteng hikaw. Kasama nito ang isang maikling liham para sa bagong Mrs. Belmonte. Isang maliit na bati para sa iyong matapang na pagpasok sa mundong hindi mo kailanman magiging pag-aari. Nalamig ang buong katawan ni Theodore. Alam niyang sulat kamay na yon. Kay Cassandra. Theodore, tingnan mo ito, bulalas ni Claire. Pero hindi tuwang nasa mukha nito kundi pagtataka. Sino magbibigay ng ganito? Siguradong nagkakamali sila. Ang halaga nito ay baka pambili na ng isang bahay at lupa. Huwag mong hawakan yan, Claire. Madiing sabi ni Theodore. Ang boses niya ay gumaralgal sa galit. Bakit? Theodore, kilala mo ba kung kanino galing to? Tanong ni Claire. Ang kanyang matalas ni instinct ay nagsimula ng gumana. Sabi dito, Mrs. Belmonte, akala ko ba ulila ka na sa magulang at wala kang ibang kamag-anak? Mabilis na nag-isip si Theodore. Baka galing sa dati kong pinagtatrabahuhan. Isang biro o baka nagkamali lang ng padala. Itapon mo yan, Claire. Hindi natin kailangan ng gamit na hindi sa atin. Ngunit bago pa makasagot si Claire, isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang iskinita. Bumaba ang isang babaeng tila lumabas sa isang fashion magazine. Si Cassandra, suot ang kanyang matayog na heels. Diring-diri niyang tinahak ang maputik na daan patungo sa pintuan ni na Claire. Oh, so this is the palace my fiancé chose over me. Maanghang na bungad ni Cassandra habang nakatingin kay Claire mula ulo hanggang paa. Fiancé? Kunot noong hinarap niya ni si Claire. Hindi siya natakot at ganda o yaman ng babae. Sino ka at anong ginagawa mo sa harap ng bahay namin? I'm Cassandra Valderrama, the woman who was supposed to marry your husband before he decided to play house with a commoner like you. Nakangising sagot ni Cassandra. Tumingin si Claire kay Theodore. Ang kanyang mga matay nagtatanong, naghahanap ng paliwanag. Theodore, anong sinasabi niya? Claire, pumasok ka sa loob. Akong kakausap sa kanya. Utos si Theodore pero hindi natinag si Claire. Hindi, matigas na sabi ni Claire. Umarap siya kay Cassandra. Kung sino ka man, wala akong pakialam. Asawa ko na si Theodore. Kung may arranged marriage man kayo, tapos na yun dahil kinirmahan na namin ang kontrata. Kaya kung maaari, umalis ka na. Bago ko makalimutang bisita ka. Tumawa si Cassandra, isang tawang puno ng pang-uuyam. Matapang ka. Pero alam mo ba kung sinong pinakasalan mo? Alam mo ba na simpleng asawa mo ay kayang bilhin ng buong barangay na ito sa isang pitik lang? He's a Belmonte, honey. And you're just a temporary distraction. Lumapit si Claire kay Cassandra hanggang sa magkatapat ng kanilang mga muka. Distraction? O hindi? Ako ang kasama niya sa hapagkainan habang ikaw ay nandidiri sa putik ng iskinita namin. Kung bilyonaryo man siya o hindi, asawa ko siya at sa pamamahay ko, akong masusunod. Layas! Padabog ni sinara ni Claire ang pinto sa mukha ni Cassandra. Ngunit pagtalikod niya, ang tapang sa kanyang mga matay na palitan ng sakit. Tinignan niya si Theodore na ngayon na hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Theodore, totoo ba? Mahinang tanong ni Claire. Bilyonaryo ka ba talaga? Ito nang sandaling kinatatakutan ni Theodore ang pagguho ng kanyang mga kasinungalingan.
Bingi ang katahimikan sa loob ng maliit na apartment pagkatapos umalis si Cassandra. Ang tanging naririnig na lang ay ang mabibilis sa paghinga ni Claire at ang mahinang ugong ng lumang bentilador. Tumingin si Claire sa kanyang asawa. Ang lalaking inakala niya'y takbuhan niya mula sa kahirapan. Yun pala ay ang sentro ng isang mundong hindi niya kailanman inakalang iiral. Magpaliwanag ka, Theodore, nariing sad ni Claire. Hindi siya umiiyak, ang galit sa kanyang dibdib ay mas matimbang kaysa sa lungkot. Bilyonaryo ka? At ang babaeng yun, fiancé mo siya? Huminga ng malalim si Theodore. Alam niyang wala na siyang takas. Claire, totoo ang sinabi niya. Ako si Theodore Belmonte II, ang kaisa-isang tagapagmana ng Belmonte Group. Pero pakinggan mo ko. Tumakas ako dahil ayaw ko na sa buhay na yon. Ayaw ko kay Cassandra. Pinakasalan kita dahil gusto kong maging malaya. Malaya? Isang mapait na tawang kumawala sa mga labi ni Claire. So ginamit mo lang ako? Ginamit mo akong panangga para hindi ka maikasal sa kanya? Theodore, ginawa mo akong tanga. Akala ko pareho tayo nagsisimula sa wala. Yun pala, pinaglalaruan mo lang ang buhay ko. Hindi kita pinaglalaruan, Claire. Nung una, oo. Plano ko lang na gamitin ang kasal na ito. Pero bawat araw na kasama kita, bawat sakripisyo mo, nahulog ako ng totoo sa iyo. Lumapit si Theodore at hinawakan ng mga kamay ni Claire. Ngunit mabilis tong hinawi ng babae. Huwag mo akong hawakan, banta ni Claire. Kailangan ko ng espasyo. Hindi ko alam kung sinong asawa ko. Ang akala ko si Theodore na encoder. Yun pala isang prinsipe na nagpapanggap na pulubi. Bago pa makasagot si Theodore, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa paligid. Ang buong iskinita ay binalot ng kadiliman. Claire, sa likod ko! Sigaw ni Theodore. Mabilis ang kanyang reflexes. Naramdaman niyang presensya ng mga taong hindi dapat naroroon. Biglang nawasak ang pinto. 3 lalaking nakasuot ng balaklava ang sumugod sa loob. Hindi siya basta-bastang magnanakaw. Ang kanilang bawat galaw ay disiplinado at mabilis. Kunin ng babae. Huwag sasaktan ng young master. Utos ng isa sa mga lalaki. Subukan niyo, sigaw ni Claire. Sa halip na magtago sa likod ni Theodore, dinampot ni Claire ang mabigat na sandok at ang mainit na takurin ng tubig na kanina lang ay nakasalang sa kuryente. Nang dambahin siya ng isang lalaki, mabilis iniwasan ni Claire ang bisig nito at buong lakas na inihampas ang takore sa ulo ng suspect. Akala niyo ba? Basta-basta niyo lang akong mabibiktima? Sa dami ng hirap na dinanas ko sa tita ko, hindi niyo ako basta-basta makukuha. Nagulat ang mga goons sa bangis ni Claire. Ngunit dahil sa dami nila, unti-unti silang nakakalapit. Si Theodore ay abala sa pakipagbuno sa 2 pang lalaki. Kitang-kita ang galing ni Theodore sa martial arts. Isang bagay na hindi rin alam ni Claire. Theodore, sa likod mo! Babala ni Claire nang may maglabas ng taser ang isa. Ginamit ni Claire ang monoblock na upuan at ibinalibag to sa lalaki may taser. Tumama ito sa dibdib ng goons. Sapat na para makabawi si Theodore at mapatumba ang kalaban gamit ang isang matinding roundhouse kick. Hingal na hingal ang dalawa nang magpulasan ng takbong mga tauhan ni Cassandra. Alam na mga to na hindi magiging madali ang misyon. Claire, ayos ka lang? Tanong ni Theodore. Bakas ang matinding pag-aalala. Tumingin si Claire sa asawa pagkatapos ay isa nawasak nilang pinto. Hindi ako ayos. Dahil ngayon, alam ko nang hindi lang pala pagsisinungaling ang kasalanan mo sa akin. Nilagay mo rin ang buhay ko sa panganib. Aalis tayo dito. Dadaling kita sa isang ligtas na lugar, sabi ni Theodore. Saan? Sa mansyon nyo? Para mas lalo kong hiyain ng pamilya mo? Matapang na sagot ni Claire. Theodore, asawa mo ko. Ipaglalaban kita pero wag mong isipin na dahil bilyonaryo ka, ay susunod na ako sa lahat ng gusto mo. Kung gusto mo protektahan ako, gawin mo. Pero sa paraan ko. Dito na pagtanto ni Theodore na hindi lang bastang babae ang pinakasalan niya. Pinakasalan niyang isang leon na handang lapain ang sinong mga harang sa kanilang dalawa, pati ng sarili niyang pamilya. Hindi pumayag si Claire na magtago na lamang sa isang safe house. Alam niya na hanggat hindi niya nakaharap ang pinagmumulan ng gulo, hindi sila tatantanan. Kaya naman nang dumating ang panyaya para sa Belmonte Charity Ball, isang matapang na desisyon ang ginawa niya. Theodore, ayoko magmukhang talunan, sabi ni Claire habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Suot niyang isang eleganteng red gown na binili ni Theodore sa isang eksklusibong butik. Isang bagay na kayang bayaran ng asawa niya nang hindi kumukurap.
Kung gusto nila ng gulo, ibibigay ko sa kanila. Hinawakan ni Theodore ang balikat ni Claire. Claire, hindi mo kailangang gawin to. Mapanganib ang mga magulang ko, lalo na si Cassandra. Mas mapanganib ang babaeng wala nang mawawala, Theodore. Sagot ni Claire na may pinalidad. Nang pumasok ang mag-asawa sa Grand Ballroom ng Manila Hotel, tila huminto ang mundo. Ang lahat ng mata mula sa mga negosyante hanggang sa mga socialite ay nakatuon sa kanila. Si Theodore na nakasuot ng bespoke tuxedo ay mukhang isang tunay na hari. At si Claire, sa kabila ng pagiging ordinaryong tao, dinala niya ang gown na may dignidad na mas matahayag pa sa kahit na sinong reyna doon. Theodore, isang baritonong boses ang umalingaw-ngaw. Si Don Eduardo Belmonte, ang ama ni Theodore, ay lumapit na may kasamang matatalim na tingin. Anong kahulugan nito? Bakit mo kasama ang babaeng ito? Dad, ito si Claire, ang asawa ko, matapang napakalala ni Theodore. Isang malakas na sampal ang muntik nang dumapo kay Theodore, ngunit mabilis na humarang si Claire. Hinawakan niyang kamay na matanda sa ere. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Don Eduardo, igalang niyo pong asawa ko, malamig na sabi ni Claire. Kung may galit kayo sa desisyon niya, huwag niyong idaan sa dahas at lalong huwag niyo siyang sasaktan sa harap ko. Ang lakas ng loob mo, sigaw ng ina ni Theodore. Si Doña Isadora. Isang hamak na pulubi? Nangangaral sa amin? Wala kang puwang dito. Sa gitna ng tensyon lumitaw si Cassandra. Hawak niya isang baso ng mamahaling wine at may mapanuyang ngiti. Oh Isadora, hayaan niyo na siya. Magsasaya lang naman tayo, hindi ba? Lumapit si Cassandra kay Claire. Gusto mo ba ng inumin, Claire? O baka hindi ka sanay sa ganito kamahal na wine? Baka mas gusto mo ng tubig kanal. Doon ka naman galing, hindi ba? Bago pa makasagot si Claire, aksidenteng binuhos ni Cassandra ang wine sa harap ng gown ni Claire. Pumalakha ka mga kaibigan ni Cassandra. Oops, my bad. Masyado kasing murang tela ng gown mo. Baka masira. Nanahimik ang paligid, inaasahan nilang iiyak si Claire at tatakbong palabas. Pero nagkamali sila. Dinampot ni Claire ang isang buong pitchel ng iced tea sa kalapit na mesa. Nang walang pag-anilangan binuhos niya ito sa ulo ni Cassandra. Mula sa tuktok hanggang sa mamahaling sapatos nito. Ay, may bad din. Panggagay ni Claire sa boses ni Cassandra. Masyado kasing makapal ang makeup mo. Baka mahirapan kang huminga. You bitch! Sasampalin sana ni Cassandra si Claire. Pero mabilis siyang sinalo ni Claire at isang malutong na sampal ang binigay nito sa kanya na nagpabagsak kay Cassandra sa sahig. Makinig kayong lahat, sigaw ni Claire habang nakatingin sa mga Belmonte. Hindi ako pumasok sa pamilyang ito para sa pera niyo. Pumasok ako dito dahil mahal ko ang lalaking tinakwil niyo. At kung sa tingin ninyo matatakot ako sa yaman ninyo, nagkakamali kayo. Subukan niyo ulit ako at sisiguraduhin kong ang ball na ito ang magiging huling alaala niyo ng class. Hinila ni Claire si Theodore palabas. Habang naglalakad sila, ramdam ni Theodore ang panginginig ng kamay ni Claire. Hindi dahil siya takot, kundi dahil siya nag-aalab na galit at paninindigan. Hindi pa man natuto yung mantsa ng wine sa gown ni Claire, ay naramdaman niya ng ganti ng pamilya Belmonte. Kinabukasan habang payapang nagluluto si Claire sa kanilang apartment, biglang nayanig ang kanilang pintuan ng malalakas na kabog. Pulis! Buksan ang pinto. May warrant of arrest kami para kay Claire Torres. Nalaki ang mga mata ni Claire. Nang buksan niyang pinto, 4 na armadong pulis ang pumasok. Anong warrant? Wala akong ginagawang masama. Inirereklamo ka ng pagnanakaw ng isang pirasong mamahaling kwintas na nagkakahalaga ng 10 milyong piso mula sa pamilyang Belmonte. Malamig na pahayag ng opisyal. At may ebidensya kami. Biglang hinalugog ng isang pulis ang cabinet ni Claire. At mula sa loob ng kanyang lumang bag, nilabas nitong isang nagniningning na diamond necklace. Ang mismong kwintas na nakita niyang suot ni Doña Isadora kagabi. Hindi sa akin yan. Tinanim niyo yan. Sigaw ni Claire habang pinoposasan siya. Eksaktong dumating si Theodore mula sa pagbili ng agahan. Nanilisik ang kanyang mga mata nang makitang kinakaladkad ang kanyang asawa. Bitawan niyo siya. Ano kalokohan to? Sir, utos to na nakakataas. Ang asawa niya yung suspect sa grand larceny. Sagot ng pulis. Bago pa makalabas si Theodore, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto. Bumaba si Don Eduardo, ang kanyang ama. Huwag kang makialam, Theodore. Kung gusto mong mawalang kasong ito, alam mong kailangan mong gawin.
Iwanan mong basurang yan. Pakasalan mo si Cassandra at babalik sa iyong lahat ng yaman mo. Tumingin si Theodore kay Claire na ngayon ay nasa loob ng sasakyan ng pulis. Kitang-kita niyang pait sa mga mata ng asawa. Theodore, huwag kang papayag, sigaw ni Claire mula sa loob. Kahit na mabulok ako sa kulungan, huwag kang babalik sa kanila. Dinala si Claire sa isang madilim na selda. Akala ni Cassandra ay susuko si Claire, kaya binisita niya ito sa kulungan. How does it feel, Claire? Mula sa iskinita patungo sa kulungan? Panguuyam ni Cassandra habang nakadungaw sa rehas. Isang pirma mo lang sa annulment papers at palalabasin ka namin. Kung hindi, baka hindi mo makitang muli ang sikat ng araw. Ngunit sa halip na umiyak, tumayo si Claire at lumapit sa rehas. Sa isang mabilis na galaw na abot ni Claire ang buhok ni Cassandra at malakas tong sinubsob sa malamig na bakal. Aray! Bitawan mo ko! Tili ni Cassandra. Makinig ka sa akin, Cassandra, bulong ni Claire. Ang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Ang rehas na to, baka lang ito. Pero ang pagkatao ko, gawa sa apoy. Isang beso pa akong subukan. Sisiguraduhin kong sa susunod na pagkikita natin, hindi lang buhok mong hawak ko, kung hindi ang leg mo. Binitawan ni Claire si Cassandra na nanginginig sa takot at galit. Samantalang sa labas, gumagawa na ng hakbang si Theodore sa unang pagkakataon. Tinawagan niyang kanyang sariling mga tauhan, ang mga tapat sa kanya sa kumpanya na hindi alam ng kanyang ama. Marcus, ihanda ang lahat ng records ng kumpanya. Utos si Theodore sa telepono. Ang boses ay puno ng panganib. Kung gusto nila ng gyera, sisiguraduhin ko na babagsak ang Belmonte Group bago pa nila makuha. Ang gusto nila, ipaparamdam ko sa kanila kung bakit akong tinaguriang the ruthless heir. Ang labanan ay hindi na lamang sa pagitan ng mahihirap at mayaman. Ito ay labanan na ng prinsipyo. Pag-ibig at ang bagsik ni isang misis na ayaw magpatalo. Ang loob ng presinto ay maingay at mainit, ngunit sa loob ng interrogation room, tila nagyalong paligid nang pumasok ang isang pamilyar na muka. Hindi si Theodore kung hindi si Tita Linda, na may suot na bagong alahas at mamahaling gamit. Tita, gulat na bulalas ni Claire. Anong ginagawa mo dito? Isang mapait na ngising sumilay sa mukha ni Linda. Narito ako para saksiyan ang pagbagsak mo, Claire. Masyado ka naging matigas. Kung sumunod ka lang sa akin noon, hindi ka sana nakaposas ngayon. Nanliit ang mga mata ni Claire. Ikaw ang nagtanim ng kwintas, hindi ba? Binayaran ka ng mga Belmonte. Matalino ka talaga, tawa ni Linda sabay sandal sa mesa. Inalok ako ni Miss Cassandra ng halagang hindi ko matatanggihan. Isang pirma ko lang bilang testigo na nakita kitang ninakaw ang kwintas. Tapos ng boxing, mabubulo ka rito, Claire. Sa galit ni Claire, mabilis nang hinampas ang nakaposes niyang mga kamay sa mesa. Ang tunog ng bakal ay umalingaw-ngaw sa silid. Sarili mong pamangkin, ipapakulong mo para sa pera? Wala ka talagang kaluluwa. Ang kaluluwa hindi nakakabili ng pagkain, Claire. Bulyaw ni Linda. Ngunit sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang bumukas ang pinto na may ganong kalakas na puwersa. Pumasok si Theodore, ngunit hindi na siyang Theodore na nakasuot ng kupas na t-shirt. Ngayon suot niyang isang charcoal gray suit na nagkakahalaga ng milyon. Sa likod niya isang batalyon ng mga abogado na may bitbit na mga dokumento. Theodore, bulong ni Claire, natigilan sa biglang pagbabago ng aura ng asawa. Labas, malamig na utos ni Theodore kay Linda. At sino ka naman para utusan ako? Isa ka lang. Bago pa matapos ni Lindang sasabihin niya, isang abogadong lumapit at naglapak ng tablet sa harap niya. Miss Linda Torres, narito ang record ng lahat ng illegal gambling debts mo. At narito rin ang CCTV footage mula sa dashboard ng isang sasakyan na nakaparada sa labas ng apartment ni Claire kagabi. Malinaw na nakuhanan ang pagpasok mo at ang paglalagay mo ng kwintas sa bag ni Claire. Namutla si Linda, nanginig ang kanyang mga labi habang nakatingin kay Theodore. Pinapakilala ko sarili ko ng maayos, sabi ni Theodore habang humakbang palapit kay Linda na parang isang predator. Ako si Theodore Belmonte II at ang babaeng pinapakulong mo. Siya ang asawa ko at ang bawat segundong nananatili siya sa loob ng seldang ito, babayaran mo ng buong buhay mo sa kulungan. Security, ilabas ang babaeng ito at i-file ang kasong perjury at trespassing, utos ni Theodore. Nang mailabas si Linda na nagsisigaw sa pagmamakaawa, mabilis na nilapitan ni Theodore si Claire. Pinanood ni Claire kung paano kinuha ni Theodore ang susi at personal na tinanggal ang posas sa kanyang mga kamay. Claire, patawarin mo ko, bulong ni Theodore.
Bakas ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Dapat ay hindi na kita hinayaang madamay dito. Huminga ng malalim si Claire at hinimas ang kanyang namumulang pulso. Tumingin siya kay Theodore. Sa tunay na Theodore. Ngayon alam ko na kung sinong kinalaban ko at alam ko na rin kung sinong kakampi ko. Hindi pa tapos ito, Claire. Babala ni Theodore. Dahil nalaman na ng daddy na ginamit kong personal kong pondo para iligtas ka. Dinedeklara na nilang gyera laban sa ating dalawa. Tumingin si Claire sa labas kung saan naghihintay ang mga reporters at ang mundo ng mga elite. Inayos niyang kanyang buhok at tumayo ng tuwid. Kung gyerang gusto nila, Theodore, ibibigay natin sa kanila. Pero sa pagkakataong ito, hindi na akong Claire na nagtatago. Ako ng Mrs. Belmonte na tinitingala nila. Hindi lang pag-ibig ang natututunan ni Claire sa mga nakarang araw. Natutunan din niyang laro ng mga mayayaman. Habang abalang pamilya Belmonte sa pagpaplano kung paano siya tuluyang mapapaalis, si Claire ay may ibang balak gamit ang mga ebidensyang nakalap ni Marcus. Ang tapat na assistant ni Theodore. Natuklasan ni Claire ang isang malaking butas sa pamamahala ni Cassandra sa isa sa mga subsidiary companies ng pamilya. Sigurado ka ba dito, Claire? Tanong ni Theodore habang nasa loob sila ng sasakyan patungo sa Belmonte Tower. Masyadong mainit ang mga mata nila sa'yo ngayon. Theodore, sabihin mong bilyonaryo ka, hindi ba? Isang matapang na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Claire. Panahon na para gamitin natin ang yawan mo sa tamang paraan. Hindi ako papayag, natatapak-tapakan lang nila tayo. Pagdating sa kumpanya, hinarang sila ng mga security guard. Ngunit isang tingin lang ni Theodore ay sapat na para tumabi ang mga ito. Dumiretso sila sa gitna ng isang mahalagang board meeting kung saan kasalukuyang nagmamayabang si Cassandra sa harap ni Don Eduardo. And that's how we will double the profit. Naputol ang pagsasalita ni Cassandra nang bumukas ang pinto. Profit o ang kickback mo mula sa mga peking suppliers? Mataring na singit ni Claire habang naglalakad papasok. Ngayon isuot niya ng isang power suit na itim. Ang kanyang buhok ay maayos na nakabuan at ang kanyang titig ay tila kutsilong humihiwa sa hangin. Anong ginagawa ng basurang ito dito? Sigaw ni Doña Isadora na naroon din bilang bahagi ng board. Ang basurang tinutukoy niyo ay ang asawa ng inyong tagapagmana, sagot ni Claire habang nilalapag ang isang folder sa harap ni Don Eduardo. At ang babaeng gusto niyong ipakasal sa anak ninyo? Siya ang tunay na magnanakaw. Binuksan ni Don Eduardo ang folder. Nalaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga dokumento ng anomalya ni Cassandra. Ang paglustay ng halos 50 milyong piso mula sa kumpanya patungo sa isang dummy account sa ibang bansa. This is a lie. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan, tili ni Cassandra. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng papel. Gawa-gawa? Lumapit si Claire kay Cassandra, tinawakan ng baba nito. Cassandra, masyado kang kampante dahil akala mo ignorante ako. Pero nakalimutan mo, galing ako sa hirap. At ang taong galing sa hirap, alam kung paano maghanap ng butas para mabuhay. Eka nga nila, it takes one to know one. Security, ilabas ang babaeng ito, utos ni Don Eduardo. Ngunit salit na si Claire ang hinawakan, si Cassandra ang nilapitan ng mga tauhan ni Theodore. Dad, seryosong sabi ni Theodore. Si Claire ang nagdikta sa kumpanya mo ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, tuluyan na kaming nabakkurate. Nang hindi mo alam, ngayon mamili ka. Ang babaeng nagnanakaw sa iyo ang asawa ko na handang protektahan ng kumpanyang ito. Nanahimik ang buong boardroom, tumingin si Don Eduardo kay Claire. Nakita niya sa mga mata nitong apoy na walang kahit kay Cassandra. Isang apoy ng katapatan at tapang. Bukas na bukas din, Cassandra, tatanggalin kita sa lahat ng posisyon mo. Malamig na sabi ni Don Eduardo. At ikaw, Claire, huwag mong isiping tanggap ka na rito dahil lang sa isang folder. Hindi ko kailangan ng pagtanggap ninyo, Don Eduardo, sagot ni Claire, taas noo. Ang kailangan ko ay respeto niyo at karapatan ko bilang Mrs. Belmonte. Dahil kung hindi, ako mismo magpapatumba sa kumpanyang binuo nyo. Paglabas nila ng boardroom, napahawak si Claire sa pader. Nanginginig ang kanyang tuhod. Hindi biro makipag head-to-head sa mga dambuhala ng industriya. Iyakap siya ni Theodore mula sa likod. Ang galing mo, Claire. Hindi ko akalaing kaya mong gawin yon. Para sa atin to, Theodore, bulong ni Claire. Pero alam ko, hindi pa doon natatapos ang lahat. Maghihiganti si Cassandra at siguradong mas masakit ang susunod niyang banat. Sa kabila ng tagumpay ni Claire sa boardroom, hindi siya naging kampante. Alam niyang ang sugat ng ahas ay mas lalong nagiging mapanganib. At hindi nga siya nagkamali. Isang gabi habang naghahanda ng hapunan si Claire sa bago nilang tinitirhan, isang upscale condo na pilit pinagamit ni Theodore para sa kanilang seguridad.
Isang doorbell ang bumasag sa kanilang katahimikan. Pagbukas ni Claire, bumalaga sa kanya si Cassandra. Ngunit wala na ritong matapang na aura nito. Mukha itong haggard, namumutla at may hawak na isang pirasong papel. Wala dito si Theodore, malamig na bungad ni Claire. At wala ka ring makukuha sa akin. Hindi ako narito para makipag-away, Claire, mahinang sabi ni Cassandra, sabay pakita ng papel. Narito ako dahil kailangan itong malaman ni Theodore at kailangan mo rin itong malaman bago mo tuluyang angkinin ng lalaking hindi sayo. Kinuha ni Claire ang papel. Ito ay isang pregnancy test result mula sa isang prestiyosong ospital. Positive at nakapangalan kay Cassandra. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Claire habang nararamdaman ng biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Bago kayo magpakasal, may nangyari sa amin ni Theodore sa isang party. Pagsisinungaling ni Cassandra habang tumutulong mga peking luha. Lasing siya noon. Akala ko pananagutan niya ako. Pero bigla kanyang pinakasalan. Ngayong buntis ako, Claire. At ang dinadala ko ay ang susunod na tagapagmana ng mga Belmonte. Eksaktong bumukas ang pinto't pumasok si Theodore. Nakita niya ang eksena. Si Claire na tulala at si Cassandra na humihikbi. Anong ginagawa mo dito, Cassandra? Galit na sigaw ni Theodore. Theodore, magkakaanak na tayo, sabi ni Cassandra sabay yakap sa braso ng lalaki. Tumingin si Theodore kay Claire. Claire, hindi totoo yan. Walang nangyari sa amin kailanman. May ebidensya ako, Theodore. Hiyaw ni Cassandra. At alam mo kung gaano kahalagang apo sa daddy mo. Kapag nalaman niya na tinatanggi mo ang batang ito, tuluyan kanyang itatakwil. Tumingin si Claire sa papel pagkatapos ay kay Cassandra at uli ay kay Theodore. Ang sakit ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang puso. Ngunit sa halip na bumigay, mabilis na nag-isip ang kanyang utak. Nakita niya isang maliit na detalye sa papel. Ang petsa ng laboratorio. Isang matunog na tawang kumawala kay Claire. Nagtaka sina Theodore at Cassandra. Bakit ka tumatawa? Inis sa tanong ni Cassandra. Tumatawa ako dahil masyado kang tanga, Cassandra. Sabi ni Claire habang winawagayway ang papel. Sabi mo nangyaring milagro nyo noong huling party bago kami magpakasal. Ibig sabihin, dapat ay nasa 3 buwan ng tiyan mo. Oo, yun nga, sagot ni Cassandra. Pero ang laboratory result niya ito mula ito sa isang klinik na pagmamay-ari ng pinsan mo. Sabi ni Claire na nagamit ang kanyang koneksyon kay Marcus para sa background check kanina lang. At tingnan mo pirma ng doktor. Dr. V. Constantino? Ang doktor na to isang veterinarian. Cassandra, isang doktor ng hayop. Nalaki ang mga mata ni Cassandra. Sa sobrang pagmamadali niyang gumawa ng peking resulta, hindi niya na napansin ang detalyeng yon. Ano? Doktor ng asong pinagkonsultahan mo para sa pagbubuntis mo? Panguuyam ni Claire. Bakit? Hayop ka ba? Iyo! Susugod sana si Cassandra pero mabilis siyang naitulak ni Theodore palayo. Umalis ka na bago ko makalimutang babae ka. Banta ni Theodore. Ang boses ay tila kulog sa dilim. Mula ngayon, hindi ka na makakalapit sa pamilya ko. Nang makalabas si Cassandra, doon lang nanghina si Claire. Napaupo siya sa sofa at napahawak sa kanyang ulo. Claire, salamat sa pagtitiwala sa akin. Bulong ni Theodore habang lumuluhod sa harap niya. Theodore, napapagod na ako. Pag-amin ni Claire. Masyadong madumi ang mundo ninyo. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang panindigan ang pagiging palaban. Hinilikan ni Theodore ang mga kamay ni Claire. Konting tiis na lang mahal ko. Dahil ang huling laban ay hindi sa labas, kundi sa loob ng mansyon ng mga Belmonte. At sisiguraduhin kong pagkatapos nito, wala nang makakaapi sa iyo. Matapos ang sunod-sunod na pagkatalo ni Cassandra, tila natahimik ang paligid, ngunit para kay Claire, ang katahimikang ito ay ang babala ng isang darating na unos. Habang inihahanda ni Theodore ang kanilang mga dokumento para tuluyang humiwalay sa yaman ng mga Belmonte at magsimula ng sariling kumpanya, isang imbitasyon ang dumating. Galing ito kay Don Eduardo, isang hapunan sa mansyon para sa isang formal na pakikipag-ayos. Huwag tayong pumunta, Theodore. Nararamdaman ko na may mali. Babala ni Claire habang inaayos ang kurbata ng asawa. Kailangan nating tapusin ito, Claire. Kung hindi tayo pupunta, habang buhay tayong habulin ng anino nila. Sagot ni Theodore. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan kahit ni isang segundo. Pagdating sa mansyon ng mga Belmonte, malamig ang pagtanggap sa kanila. Ang hapagkainan ay puno ng mga mamahaling putahe, ngunit ang atmosfera ay tila may lason. Si Don Eduardo at Doña Isadora ay tipid na.
Mangangiti at habang si Cassandra na laking gulat nila nandun din, ay nakaupo sa dulo, tahimik at nakatitig lang sa kanyang plato. Naisipan naming tama si Theodore, panimula ni Don Eduardo. Ang kumpanya ay nangangailangan ng katulad ni Claire, matapang at tapat. Kaya naman bilang pagtanggap, nais namin ibigay ang shares na ito sa inyo. Nilabas ni Don Eduardo mga dokumento. Ngunit bago pa man mahawakan ni Theodore ang panulat, biglang tumayo si Cassandra, ang kanyang mga matay nalilisik, puno ng dugo ng muo sa galit. "Shares, pakikipagayos?" sigaw ni Cassandra. Isang nakakatakot na tawang kumawala sa kanya. "Matapos niyo akong hiyain. Matapos niyo akong itapon na parang basahan?" Mabilis na bumunot ng baril si Cassandra mula sa loob ng kanyang bag. Nalaki ang mga mata ng lahat. Ang mga bodyguard ay hindi kagad nakakilos dahil sa gulat. "Cassandra, ibaba mong baril," utos si Theodore habang unti-unting humarang sa harap ni Claire. "Hindi ko hayaan na maging masaya kayo," hiyaw ni Cassandra. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa gatilyo. "Kung hindi mapapasakin si Theodore, walang makikinabang sa kanya. Lalo ka na, Claire." Itinutok ni Cassandra ang baril kay Claire. Sa isang iglap, kinalabit niyang gatilyo. "Bang! Hindi!" sigaw ni Theodore. Ngunit bago pa man tumamang bala kay Claire, isang mabilis sa paggalaw ang nangyari. Hindi si Theodore ang sumalo ng bala, kundi si Doña Isadora. Sa huling sandali, ang ina ni Theodore ay naitulak si Claire at siyang tinamaan sa balikat. Nagkagulo sa loob ng mansyon. Mabilis sa sinunggaban ni Theodore si Cassandra at naagaw ang baril bago pa ito muling makaputok. Ang mga bodyguard ay mabilis sa dinakmang nagwawalang si Cassandra. "Mama!" sigaw ni Theodore habang sinasalong bumabagsak na ina. Dali-daling lumapit si Claire. Kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay, ginamit niyang kanyang talang napkin para diinan ang sugat ni Isadora upang mapigil ang pag-agos ng dugo. "Tumawag kayo ng ambulansya! Bilisan ninyo!" utos ni Claire sa mga katulong na tulala sa takot. Tumingin si Doña Isadora kay Claire. Sa gitna ng sakit, nakita niyang totoong pag-alala sa mga mata ng babaeng tinatawag niyang basura. "Bakit? Bakit mo ko tinutulungan? Pinagtangkaan kitang sirain. Dahil ina ka ng asawa ko," sagot ni Claire. Habang patuloy na naglalagay ng pressure sa sugat, "At dahil sa kabila ng lahat, pamilya pa rin kayo. Hindi ako katulad ni Cassandra." Dumating ang mga pulis at kinaladkad si Cassandra na tila nawalan na ng bait sa sarili. Nagsisigaw ng mga sumpa. Habang sinasakay si Doña Isadora sa ambulansya, lumapit si Don Eduardo kay Claire. Ang matigas na mukha ng matanday tila lumambot sa unang pagkakataon. "Salamat, Claire," mahinang sabi ng Don. "Mali ako tungkol sa'yo." Napayakap si Claire kay Theodore. Ang kanilang mga damit ay may bahid ng dugo. Ngunit sa gitna ng trahedya, naramdaman nilang pagguho ng pader na naghihiwalay sa kanila. Ngunit ang tanong, ito na ba ang simula ng kanilang happy ending? O may isa pang pagsubok na darating bago nila tuluyang makamit ang katahimikan? Binalot ng nakakabinging katahimikan ng pasilyo ng maximum security detention cell. Isang linggo nang nakalipas mula ng tangkaing patay ni Cassandra, ang pamilyang Belmonte, at ngayon, bagong formal na paglilipat sa kanya sa isang mental institution. Humiling si Claire ng isang huling pagkakataong makaharap ang babaeng sumira sa katahimikan nila. Sa loob ng interrogation room, nakaupo si Cassandra. Wala nang mamahaling alahas at designer clothes. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng paranoia at puot. "Dumating ka para pagtawanan ako," bulyaw ni Cassandra pagkapasok ni Claire. "Akala mo ba panalo ka na? Isang basura ka lang na nakasuot ng gown. Hindi ka kailanman magiging isang tunay na Belmonte." Malamig na umupo si Claire sa harap niya. Walang bakas ng takot, tanging pait at awa. "Hindi ako pumunta rito para manakit, Cassandra. Pumunta ako dito para tapusin ang kwentong sinimulan mo." "You ruined everything," hiyaw ni Cassandra sabay damba sa mesa. Ngunit pinigilan siya ng mga rehas at mga bantay. "Akin dapat si Theodore. Akin ang yaman. Akin ang korona. Ninakaw mong lahat sa akin." "Walang ninakaw sa'yo dahil una sa lahat wala kang pag-aari," matigas sa sagot ni Claire. "Ang yaman na hinahabol mo, ginamit mo lang para manakit. Ang lalaki sinasabi mong mahal mo, ginamit mo lang para sa ambisyon mo. Alam mo kung anong pagkakaiba nating dalawa? Nung wala si Theodore, wala akong kahit na ano pero may dignidad ako. Pero ikaw, kahit na nasa itaas ka na, nabulok ang kaluluwa mo sa inggit." Isang nakakangilong tawang kumawala kay Cassandra. "Inggit? Magpapakasal sana kami. Kung hindi ka sumulpot, ako ng pinakamakapangyarihang babae sa bansa.
At yun ang huling pagkakamali mo. Tumayo si Claire at lumapit sa salamin na naghihiwalay sa kanila. Inakala mong ang kapangyarihan ay nakukuha sa pananakit at panlilin lang. Pero tignan mo sarili mo ngayon. Nakakulong ka sa rehas na ikaw mismong gumawa. Si Theodore, masaya siya at ang pamilyang akala mo'y kakampi mo, sila mismo nag-execute ng kaso laban sa'yo. Hindi, nagsisinungaling ka, nanginginig na sigaw ni Cassandra. Ito ang huling pagkakataong makikita mo ko, Cassandra. Huling hirit ni Claire, ang boses ay puno ng pinalidad. Mula sa araw na ito, burado ka na sa buhay namin. Mabubulok ka sa seldang ito na iniisip ang lahat ng talo mo. Dahil habang nagdurusa ka dito, itatayo kong pamilyang pilit mong winasak. Goodbye, Cassandra. May you find a peace that your black heart never had. Lumabas si Claire sa presinto na hindi lumilingon sa mga pagsigaw at paghagulo ni Cassandra na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ito na ang huling hininga na nakaraan. Samantalang hindi tulad ng kanilang unang kasal na minamadali, madilim at puno ng takot sa isang maliit na opisina ng West. Ang araw na ito ay nababalot ng liwanag. Ang marangyang katedral ay puno ng sariwang white lilies at ang bawat upuan ay okupado ng mga tao naging saksi sa masalimuot na pag-iibigan ni Theodore at Claire. Sa harap ng altar nakatayo si Theodore sa kanyang puting tuxedo. Sa tabi niya ang kanyang ama, si Don Eduardo, nagsisilbing best man. Ang presensya ng matanday simbolo ng ganap na pagtanggap at pagpapakumbaba ng pamilyang Belmonte. Nang bumukas ang malaking pinto, tila huminto ang pagkaikot ng mundo. Naglalakad si Claire sa gitna ng pasilyo, suot ang isang verawang gown na binurdahan ng mga tunay na perlas. Ngunit hindi ang gown ang nagpakinang sa kanya, kundi ang aura ng isang babaeng nagwagi sa lahat ng pagsubok. You look breathtaking, bulong ni Theodore nang maabot niyang kamay ni Claire. Sabi ko sa'yo, itatama natin to, nakangiting sagot ni Claire. Ang seremonya ay puno ng luha ng kagalakan. Si Doña Isadora ay hindi mapigilan ng pag-iyak habang pinapanood ang anak. Matapos ang palitan ng mga panata na nagmula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, diniklara na silang mag-asawa sa ikalawang pagkakataon sa harap ng Diyos at ng buong mundo. Habang nagaganap ang marangyang reception sa isang 5-star hotel, malayo sa kinang ng mga diamante, isang pamilyar na babae nakaupo sa gilid ng isang madilim na kalsada sa kabilang panig ng lungsod. Si Tita Linda. Wala ng kanyang mga alahas, ang kanyang suot ay marumit punit-punit. Matapos mapatunayang sangkot siya sa pangingikil at perjury, na-freeze ang lahat ng kanyang ari-arian at nakulong siya ng ilang buwan. Ngayong laya na siya, wala siyang matuluyan. Ang mga kaibigan niya sa sugal ay tinalikuran siya. Nakakita siya ng isang lumang dyaryo sa basurahan. Ang front page ay ang litrato ng kasal ni Claire at Theodore. Dapat kasama ako dyan, panginginig na bulong ni Linda habang tumutulong luhang ng pagsisisi. Ngunit huli ng lahat, ang kasakiman niyang nagtaboy sa kanya sa kangkungan, habang ang pamangking inapi niya ay reyna na ngayon ng isang imperyo. Samantalang nakatayo si Claire sa gitna ng entablado para sa kanyang thank you speech. Hawak niya ang mic ngunit tila may pag-alilangan sa kanyang mga mata. Gusto ko pong magpasalamat sa lahat na nandito. Panimula ni Claire, tumingin siya kay Theodore. Theodore, binigyan mo ko ng pangalan, ng pamilya at ng kalayaan. Akala ko sapat na yun. Pero may isa pa pala akong regalong hindi ko inasahan. Kinuha ni Claire ang isang maliit na puting kahon at inabot kay Theodore. Naguguluhan itong binuksan ni Theodore sa harap ng lahat. Laman itong isang baby honesty na may nakasulat na, Hello Daddy, see you in 7 months. Nanahimik ang buong hall bago sumabog ang isang masibagong palakpakan at hiyawan. Nalaki ang mga mata ni Theodore, hindi makapaniwala. Claire, ikaw ay... Tumango si Claire habang tumutulong luha ng saya. Buntis ako, Theodore. Magkakaroon na tayo ng tunay na tagapagmana. Isang batang lalaki o babae na lalaki sa isang pamilyang puno ng katotohanan at pag-ibig. Binuhat ni Theodore si Claire at inikot-ikot sa gitna ng stage. Wala nang pakialam kung makita man sila ng buong alta syudad. Lumapit sina Don Eduardo at Doña Isadora. Yayakapin ang mag-asawa. Ang dating imperyong binuo sa takot at pera ay isa na ngayong pamilyang binuo sa pag-asa. Ito ang pinakamalaking $1 million deal ng buhay ko, bulong ni Theodore sa tenga ni Claire. Hindi, Theodore, sagot ni Claire. Ito ang ating happily ever after. 5 taon nang mabilis na lumipas, ang bakuran ng mansyon ng mga Belmonte, na dati balot ng formalidad at nakakangilong katahimikan, ngayon ay punong-puno ng buhay at makukulay na laruan. Ang damuhang dati bawal tapakan ay naging palaruan na ng isang batang may makulit na ngiti at mga matang nakuha ang ningning ng kanyang ina. Lolo, Lola, hindi niyo ako mahuli,
Sigaw ng munting si Teo Gabriel habang mabilis na tumatakbo sa gitna ng malawak na hardin. Sa likod niya hingal na hingal ngunit malawak ang ngiti ang dating kinatatakutang si Don Eduardo. Ang kanyang mamahaling kurbate nakasabit na sa kanyang balikat at ang kanyang buhok ay gulo-gulo na sa pakikipaghabulan. Sandali lang apo, masyado ka mabilis para sa lolo. Tawa ni Don Eduardo na tila nakalimutan ng kanyang edad at ang kanyang posisyon bilang head ng isang bilyon-bilyong kumpanya. Eduardo, bilisan mo, matatalo tayo ng apo mo. Biro naman ni Doña Isadora na nasa gilid lang. May hawak na pamaypay pero panay ang palakpak habang pinapanood ang maglolo. Nang makalapit sa kanya si Tio Gabriel, mabilis niya itong niyakap at pinamumog ng halik sa pisngi. Huli ka! Mula sa veranda ng masyon, masayang nanunood ang mag-asawang Theodore at Claire. Nakasandal si Claire sa dibdib ni Theodore, habang ang kamay ng asawa ay nakapulupot sa kanyang bewang. Sino mag-aakalang ang daddy mo ay magiging horsey ng anak natin? Nakangiting bulong ni Claire. Tumawa ng mahina si Theodore at tinalikan ng tuktok ng ulo ng asawa. Yan ang kapangyarihan mo, Claire. Hindi mo lang ako binago. Binago mong buong pamilya ko. Binigyan mo ng pusong pangalang Belmonte. Tumingin si Claire sa kanyang asawa. Ang lalaking akala niya noon ay isang ordinaryong tao lang na magliligtas sa kanya sa hirap. Ngayon alam niyang higit pa sa yaman ang binigay nito sa kanya. Ibinigay nitong isang tahanan kung saan malaya siyang maging matapang at magmahal. Theodore, tawag ni Claire habang nakatingin sa nagtatawa ng pamilya Sardin. Salamat sa pagpili sa akin. Sa kabila ng lahat ng gulo, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa natin. Hindi ako magsisisi, Claire. Sagot ni Theodore na may pinalidad at lalim ng emosyon. Dahil sa dulo ng bawat kasinungalingan, ikaw ang tanging katotohanan ko. Muling umalingaw-ngaw ang malakas sa tawa ni Teo Gabriel nang buhatin siya ni Don Eduardo pa itaas. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng ginito ang liwanag sa buong paligid. Isang simbolo ni isang maningning na bukas. Wala ng takot, wala ng lihim. Tanging pag-ibig na pinagtibay ng panahon at paninindigan. Sa mundong puno ng mga bilyonaryo, nahanap ni Claire at Theodore ang tunay na kayamanang hindi kailanman mananakaw ng sinuman. Ang isang pamilyang binuo sa katapatan. Ang aral ng kwentong ito ay umiikot sa katotohanan ng ang tunay na kayamanan at dignidad ay hindi nasusukat sa laki ng bank account, kundi sa katapatan ng puso't paninindigan sa tama. Ipinakita ni Claire na kahit nagaling sa hirap at kapihin ng lipunan, ang isang babae may kakayahang bumangon at lumaban ng may dangal kung ang sandata niya ay pag-ibig at katotohanan. Sa kabilang banda, natutunan ni Theodore ng kalayaan na hindi nakukuha sa pagtakas, kundi sa pagharap sa responsibilidad at pagpili sa taong nagpapakita sa iyo ng tunay mong pagkatao sa kabila ng iyong yaman. Binibigyang diin ng nobela ng pamilyang binuo sa kasinungalingan ay guguho, ngunit ang pamilyang pinagtibay ng pagpapatawad at pagtanggap ay mananatiling matatag kahit sa gitna ng pinakamalaking unos. Sa huli, ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihang parsa na kaya magpabago kahit sa pinakamatigas na puso at magturo ng pinakamahalagang pamana ay hindi ginto, kundi ang masayang pagsasama at kapayapaan ng loob. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa suporta. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.